Movie recap Tagalog here. Isang patak lang ng tubig na ito ay kayang magligtas sa buong sangkatauhan. Dahil sa oras na dumikit ito sa dugo, mabilis itong nahahati at nagiging dalawang patak. Kaunting pagkakamali lang, at pareho itong dadami ng hindi mapipigilan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagawa itong mapahinto ng mga mananaliksik sa tamang oras. Dahil kung hindi ito napigilan, malulunod nito ang lahat. Ang patak ng tubig na ito ay tinatawag na lunar water, isang likidong may kakayahang iligtas ang buong sangkatauhan. Sa hinaharap, taong 2075 na. Dahil sa patuloy na pagbaba ng pandaigdigang pag-ulan, unti-unting nauubos ang mga pinagkukunan ng tubig sa mundo. Halos matuyo na ang lahat ng ilog sa buong daigdig. Hindi lang mga isda ang namamatay ng maramihan, kundi pati ang mga pananim ay napipilitang magbawas ng ani. Dahil dito, ang malinis na tubig ay naging pinakamahalagang yaman para sa kaligtasan. Desperadong naghahanap ang sangkatauhan ng mapagkukunan ng tubig. Sa huli, ibinaling nila ang kanilang pansin sa kalawakan. Natuklasan ng Korea Aerospace Agency ang isang uri ng likido sa buwan. Ang lunar water na ito ay naiiba sa karaniwang tubig dahil kapag ito ay dumikit sa anumang may buhay, patuloy itong dumadami ng walang hanggan. Upang matulungan ang mga tao na makaangkop sa lunar water, nagsagawa ang mga siyentipiko ng lihim na eksperimento sa Balhae Base sa buwan. Ngunit isang biglaang aksidente ang sumira sa buong base na nagresulta sa pagkamatay ng lahat ng 17 piling siyentipiko. Sa huli, napilitan ng pamahalaan na itigil ang pananaliksik. Gayunpaman, nanatiling hindi nalulutas ang krisis sa tubig ng sangkatauhan. 5 taon matapos ang kabiguan ng eksperimento, nagpatupad ang pamahalaan ng sistemang may ranggo sa distribusyon ng inuming tubig upang makontrol ang mga rekurso sa panahon ng sakuna. Habang mas mataas ang ranggo ng isang tao, mas marami siyang natatanggap na malinis na tubig. Dahil dito, nagkaroon ng matinding sama ng loob ang mga ordinaryong mamamayan na umaasang magkakaroon ng patas na pamamahagi. Samantala, isang espesyal na grupo ng mga taong may hawak na gold card ang nakakatanggap ng walang limitasyong supply ng tubig. Dahil sa matinding presyon, muling kumilos ang pamahalaan at nagplano na buksan muli ang Balhae Base na 5 taon nang sarado. Hindi nagtagal, biglang nilapitan si Jian ng pinuno ng isang departamento sa Korea Aerospace Agency. Buong sinseridad siyang inanyayahan na sumali sa misyong papuntang buwan, ngunit agad niya itong tinanggihan. Ngunit mabilis siyang binigyan ni Chief Kim ng dahilan na hindi niya kayang tanggihan. Ang destinasyon ay ang Balhae Base. Ang nakatatandang kapatid ni Jian na si Won Kyung ang punong siyentipiko roon. 5 taon na ang nakalipas mula nang siya ay mamatay sa aksidente. Patuloy na bumabagabag kay Jian ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Upang matuklasan ang totoong dahilan nito, buong tapang niyang tinanggap ang misyon. Bago mamatay si Won Kyung, nagpadala ito kay Jian ng isang misteryosong email. Ngunit matapos itong ma-decode, lalo lamang nalito si Jian. Iisa lang ang mensahe, hanapin si Luna. Naiintindihan niya na tiyak na may kaugnayan dito ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Upang lutasin ang sunod-sunod na misteryong ito, mabilis na binuo ang isang pangkat para sa eksplorasyon ng buwan. Ngunit bago sila makaalis, biglang binago ng command center ang napiling co-pilot. Lalo nitong pinataas ang kaba ni Jian. Bago sila umalis, ipinaliwanag ng direktor ng Korea Aerospace Agency ang misyon. Kailangan nilang pumunta sa Balhae Base na isinara 5 taon na ang nakalipas. Sa loob ng 24 oras, dapat nilang maibalik ng ligtas sa Earth ang isang sample ng lunar water. Ayon kay Director Choi, ang dahilan ng pagkamatay ng lahat ng mananaliksik sa Balhae Base ay isang pagtagas ng radyasyon. Kaagad pagkatapos nito, naghanda na ang lahat para sa pag-alis. Dahan-dahang dumikit ang Nuri 11 spacecraft sa rocket. Matapos makumpleto ang docking, nagsimulang umandar ang makina ng rocket. Pagkatapos ng ilang segundong countdown, itinulak ng napakalakas na puwersa ang rocket paitaas. Hindi nagtagal, mabilis itong sumugod patungo sa kalawakan ng buwan. Ngunit hindi inaasahan, nagkaroon ng aberya. Isang siksik na kumpol ng mga meteoroid ang lumitaw sa kanilang harapan. Matinding yumanig ang spacecraft. Dahilan upang maging hindi matatag ang pagkakakabit ng landing capsule. Wala silang ibang magawa kundi humiwalay sa rocket at magtungo sa buwan sa sarili nilang paraan. Sa huli, malakas na bumagsak ang spacecraft sa ibabaw ng buwan. Ang capsule ay naipit sa gilid ng isang bangin at marahas na umuuga. Nang makita ang panganib na pagkawasak ng capsule, iniutos ni Captain Yoon Jae na agad silang mag-eject. Sa kabutihang palad, nahulog lamang sa kailaliman ng spacecraft matapos silang lahat ay makalapag. Ngunit sa kasamaang palad, ang lahat ng kagamitan sa komunikasyon ay nahulog din sa ilalim ng bangin kasama ng spacecraft. Ang tanging pag-asa nila ay mapansin agad ng Space Agency ang problema at magpadala ng mga rescuer. Ngunit sa kabutihang palad, maaari pa rin nilang marating ang base para makasilong at maipagpatuloy ang kanilang misyon. Sa puntong iyon, 7 kilometro na lang ang layo nila sa Balhae Base. Halos imposibleng matapos ang misyon sa loob lamang ng 24 oras. Gayunpaman, agad silang nagtungo patungo sa Balhae Base. Ngunit ilang hakbang pa lamang, biglang nakaramdam ng panghihina si Suhyuk, ang nag-iisang miyembro ng team na pamilyar sa base. Lumalabas na nabali ang isa niyang tadyang noong aksidente sa paglapag. Dahil nahulog sa bangin ang mga kagamitang medikal kasama ng sasakyan, mabilis siyang namatay dahil sa kakulangan ng oxygen. Isa itong matinding dagok sa buong grupo dahil siya ang leader ng misyon. Isa pa, bahagi siya ng mga tumulong sa pagtatayo ng base.
base. Siya lamang ang may sapat na kaalaman sa lugar na iyon. Ngunit hindi sila pinahintulutan ng sitwasyon na magtagal sa pagdadalamhati. Dahil paubos na ang oxygen ng lahat, kailangan nilang marating ang Balhay Base sa pinakamaikling oras para makapag-resupply. Sa kabutihang palad, narating nila ito sa huling sandali bago tuluyang maubusan ng hangin. Matapos makabawi ng lakas, agad binago ni Yunjae ang internal environment system ng base upang maging katulad ng gravity ng Earth. Dahil dito, nakagalaw na sila ng normal, parang nasa Earth lamang. Hindi na nag-aksaya ng oras si Yunjae at dumiretso sa command center. Ngunit agad nilang napansin na may kakaiba. Sa isang sulok ng pasilyo ay may bangkay na nalunod. Batay sa suot nito, malamang isa siyang mersenaryo mula sa GX International Corporation, ngunit isa rin siyang Koreanong mananaliksik. Bakit siya naroon? At paano siya nalunod sa buwan? Maya-maya, nagsimulang magbulungan at maghinala ang lahat. Ngunit puro haka-haka lamang iyon. Kaya nagpa siya si Yunjae na i-record ang insidente para sa mas malalim na investigasyon. Pagkatapos, pinangunahan niya ang grupo pasulong. Ngunit mas kakaibang eksena pa ang sumalubong sa kanila. Malalim na sila sa loob ng Balhay Base, ngunit wala pa rin silang nadedetect na anumang radiation. Naalala ng lahat ang sinabi ni Director Choi na ang pagkamatay ng 17 mananaliksik 5 taon na ang nakalipas ay dahil sa radiation. Ngunit ang bangkay na nakita nila ay may malinaw na palatandaan ng pagkalunod gaya ng mga bula ng plema. Ibig sabihin, hindi radiation ang ikinamatay nito. Ngunit paano magkakaroon ng sapat na tubig sa tuyong base sa buwan para malunod ang isang tao? Malinaw na hindi totoo ang impormasyong ibinigay ni Director Choi. Pero bakit siya magsisinungaling? Dito nagsimulang magduda si Jian. Sigurado siyang may nakatagong dahilan sa likod ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Dahil dito, iminungkahi niyang magsagawa ng autopsy upang malaman ang katotohanan. Kapag nakuha na ang resulta, saka sila magdedesisyon kung ipagpapatuloy ang misyon. Ngunit hindi ito tinanggap ni Yunjae dahil kailangan nilang makipagkarera sa oras. Sa wakas, ligtas nilang narating ang control center. Agad pinagana ng leader ng grupo ang kuryente ng base. Sa isang iglap, bumalik ang supply ng oxygen at umilaw ang buong pasilidad. Ngunit ang pinakamasamang balita, hindi pa rin nila makontak ang main headquarters gamit ang communication equipment ng base. Pagkatapos nito, tinanggal na nila ang kanilang mabibigat na helmet. Matapos magpahinga at magayos, ipinagpatuloy nila ang kanilang misyon na hanapin ang sample ng lunar water. Inayos ni Yunjae ang grupo at hinati sila upang kumilos ng magkakahiwalay. Nahati sila sa 3 grupo upang saliksikin ang iba't ibang storage room. Ang unang grupo, na pinamunuan ni Yunjae, ay nagtungo sa storage room number 1. Ang ikalawang grupo, na pinamunuan ni Taesuk, ay nagtungo sa storage room number 2. Samantala, ang ikatlong grupo, na pinamunuan ni Suyok, ay nagtungo sa storage room number 3 kasama sina Jian at Jisoo. Sadyang nagpahuli si Jian sa paglakad. Sa parehong oras, napansin niya ang isang kakaibang pasilyo. Bago pa siya tumapak sa buwan, nalaman niya mula sa yumaong deputy chief na si Wang na ang luna na binanggit ng kanyang kapatid sa sulat ay ang database ng Balhay Base. Matatagpuan ito sa dulo ng pasilyong iyon. Ngunit sa sandaling iyon, napansin ni Jisoo na may kakaiba sa kanyang sarili, kaya napilitan siyang isantabi muna ang kanyang investigasyon at ipagpatuloy ang misyon. Kasabay nito, binuksan na rin ng iba pang grupo ang mga pinto ng kani-kanilang storage room. Ngunit ang tanawin sa harap nila ay agad nagdulot ng matinding takot sa lahat. Sa loob, ang buong silid ay puno ng mga bangkay ng mga tauhan ng Balhay Base mula 5 taon na ang nakalipas. Tulad ng inaasahan, lahat sila ay nalunod. Ang mga gasgas sa mga pader ay malinaw na palatandaan ng matinding pakikipaglaban bago sila namatay. Ngunit sa pulong bago ang kanilang pag-alis, malinaw na sinabi ng Aerospace Agency na ang mga taong ito ay namatay dahil sa isang missile bago pa maisara ang base. Sa kasalukuyang sitwasyon, halatang may sinadyang pagtatago ng katotohanan ang South Korean Aerospace Agency, kaya lalo itong nagdulot ng pagdududa sa lahat. Lalong naging misteryoso ang pangyayari. Hindi nagtagal, iminungkahi ni Jian na ihinto na ang misyon. Ngunit tumanggi si Yunjae. Dahil wala silang ibang pagpipilian, ipinagpatuloy na lamang nila ang misyon. Ngunit nang mas lumalim ang ilan sa containment chamber, natuklasan nilang wala na itong laman. May ilang sample na nakakalat sa sahig, ngunit wala ni isa ang buo. Mas lalo pang nakapanghihinayang na ganoon din ang sitwasyon ng ikalawang grupo. Ang natitira na lamang nilang pag-asa ay ang ikatlong grupo. Habang naghahanda sina Jian at ang dalawa pa na buksan ang containment chamber number 3, biglang may na-detect si Jisoo na kakaibang signal. Upang maiwasan ang panganib, nagpa siya sina Suyok at Jian na maghiwalay upang hanapin ang pinagmulan ng abnormal na signal. Nanatili si Jisoo upang magbantay. Ngunit pag-alis pa lamang ng dalawa, bigla siyang ngumiti ng may masamang balak at pumasok mag-isa sa storage room. Matapos alisin ang kanyang personal recording device, nagsimula siyang maghanap ng mga sample sa loob. Ngunit agad siyang nabigo dahil pareho lang ang sitwasyon. Walang kahit isang buo na sample. Ngunit sa isang sandali, aksidente niyang nabitawan ang kanyang flashlight at doon niya hindi sinasadyang natagpuan ang isang kumpletong sample sa sahig. Agad niya itong pinulot ng may tuwa. Ngunit hindi niya alam na matagal na pala siyang pinagmamasdan ng isang nakakatakot na nilalang. Samantala, sa kabilang panig, natukoy ni Jian at Suyok na ang kakaibang signal ay isang simpleng system error lamang. Pagkatapos nito, pareho na silang naghanda na bumalik sa storage room. Ngunit pagdating ni Jian sa pinto, nasalubong niya si Jisoo na palabas na. Napansin niya ang mayabang na ngiti nito, na tila nagtagumpay sa kanyang plano. Ngunit sa isang iglap, may isang nakakatakot na puwersa
bigla ang humila pabalik sa kanya. Nang makita ito, agad na sumunod si Jean sa loob at doon niya nakita si Jesu na nakabitin sa kisame bago malakas na bumagsak sa sahig, nawalan ng malay. Ang sample na hawak niya ay naagaw na ng misteryosong nilalang. Kahit takot na takot, maingat na nilapitan ni Jean ang katawan ni Jesu. Doon, nakita niya ang isang kakaibang madilim na anino. Habang magpapatuloy sana siya sa investigasyon, dumating si Suyok. Nang makita niyang nakahandusay si Jesu at tila balisa si Jean sa tabi nito, hindi niya maiwasang pagdudahan siya. Mabuti na lamang at dahil sa pagsusuri ni Dr. Gayang at sa personal recording device ni Jean, napatunayang wala siyang kasalanan. Matapos ang pagsusuri, natuklasan ni Gayang na wasak ang buong katawan ni Jesu, na para bang nahulog siya mula sa ikalimang palapag. Ang ganitong kalalang pinsala ay hindi maaaring dulot lamang ng pagbagsak mula sa kisame. Malamang ay may kaugnayan ito sa kakaibang nilalang na nakita ni Jean. Sumunod, gamit ang kanyang personal voice recorder, natukoy ni Gayang ang posibleng dinaanan ng nilalang, ang ventilation duct na natatakpan ng nakatagilid na panel. Naghahanda na ang tatlo na pasukin ito nang biglang may narinig na sigaw ng tulong mula sa radyo. Agad silang bumalik sa control center. Si Su-chan mula sa Team 2 ang humihingi ng saklolo. Paulit-ulit siyang nagsusuka ng tubig. Matapos nilang maghanap sa storage room, bumalik sila sa control center. Ngunit pagdating ni Su-chan, naupo lamang siya na parang estatwa at hindi nagsasalita. Inakala ni Kim-san na pagod lang ito, kaya pabirong tinapik ang balikat niya. Ngunit sa sumunod na segundo, bigla itong nagsuka ng walang tigil. Sa gitna ng emerhensiya, agad humingi ng tulong si Kim-san kina Yun-jae at Gayang. Pinaghinalaan ni Gayang na maaaring nahawaan si Su-chan ng isang uri ng virus. Inutusan niya ang lahat na agad magsuot ng protective gear. Sinabi niyang haharapin ng kanyang team ang sitwasyon matapos silang makabalik mula sa storage room number 1. Habang lumilipas ang oras, unti-unting nawawala ang malay ni Su-chan. Sa kabutihang palad, dumating agad si Gayang at sinimulan ng resuscitation. Isang malakas na agos ng tubig ang patuloy na umaagos mula sa kanyang breathing tube. Ang nakakatakot na eksenang iyon ay kinagulat kahit ng isang 30 anyos na doktor. Ngayon lamang siya nakaranas ng ganitong sitwasyon. Sakto namang dumating sina Yun-jae at ang dalawa pa. Pagkakita nito, agad na paluhod si Suyok. Hindi niya inakalang ang misyong ito na ang magiging huling pagkakataon na makikita niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Su-chan. Bagamat labis ang sakit sa kanyang puso, wala siyang ibang magawa kundi tanggapin ang lahat. Lahat ng ito ay nangyari 5 oras pa lamang matapos silang makarating sa buwan. Ang sunod-sunod na pagkamatay ni Jesu at Su-chan ay tuluyang nagmulat kay Yun-jae sa bigat ng sitwasyon. Dahil dito, pumayag na siya sa mungkahi na magsagawa ng autopsy at nagtalaga ng iba upang tumulong. Nahati sa 2 grupo ang natitirang miyembro. Naiwan sina Tae-suk at Kim-sun sa command center upang ayusin ang communication equipment. Samantala, pinangunahan ni Yun-jae sina Suyok at Ito papasok sa ventilation duct upang hanapin ang misteryosong nilalang. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ay natunto nila ang signal ng nilalang. Papalapit ito sa kanila. Nang makita ito, agad silang naghanda para sa laban. Ngunit hindi inaasahan, nasa itaas lamang ng duct ang nilalang. Kahit may harang sa pagitan nila, hindi sila sumuko sa pagsubok na hulihin ito. Ngunit sa huli, nakatakas pa rin ang nilalang dahil naharangan ng isang gate ang tanging daanan nila. Sa likod ng gate ay isang level 1 management area na wala pa silang access. Dahil dito, napilitan silang itigil muna paghabol. Sa sandaling iyon, may magandang balitang dumating mula kay Tae-suk sa pamamagitan ng walkie-talkie. Natukoy na nila ang sanhi ng problema sa komunikasyon ng base. Kaya agad bumalik sina Yun-jae sa control center. Ayon kay Tae-suk, may sira ang data processor na konektado sa communication system. Ngunit matatagpuan ito sa gitna ng wiring system ng base at kinakailangang ayusin ng mano-mano. Ang problema, matagal nang hindi ginagamit ang elevator sa bahaging iyon at hindi na ito gumagana, kaya napakadelikado ng pag-aayos. Matapos ang sandaling pag-aalinlangan, nagpasya si Yun-jae na siya na mismo ang gagawa nito. Agad siyang lumabas ng base at sa gitna ng malamlam at mapanglaw na liwanag ng buwan, makikita ang bahagyang pag-asa sa kanyang mga mata. Ang kakulangan ng tubig sa mundo ay dulot ng kakulangan ng malinis na mapagkukunan ito. Kahit pa dumaan sa artipisyal na proseso, nananatiling mapanganib itong inumin. Sa kasamaang palad, isa rin sa mga naging biktima ng sakunang ito ang kanyang anak. Ang tanging paraan upang mailigtas ang kanyang anak ay ang pagkakaroon ng purong pinagkukunan ng tubig. Bago siya pumunta sa buwan, ipinangako sa kanya ng Aerospace Agency na kapag natapos niya ang misyon, bibigyan siya ng gold card na magbibigay sa kanya ng walang limitasyong supply ng tubig. Kahit na walang hanggan ang kailaliman sa ibaba niya, determinado siyang tapusin ang misyon para sa kanyang anak. Matapos ikabit ang kanyang safety harness, inayos niya ang huling lubid at nagsimulang dahan-dahang bumaba. Ngunit biglang umuga ang metal na istruktura. Lumalabas na kusang umandar ang sirang elevator. Sa kabutihang palad, agad niyang nahawakan ang handrail sa tabi niya at naiwasan ang banggaan. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Dahil sa pagkawala ng kontrol ng elevator, ito ay nalihis sa riles at muntik nang mahulog. Sa sandaling iyon, may naisip si Yun-jae. Inutusan niya si Suyok na pakawalan ng kabilang dulo ng lubid. Sa huling sandali bago siya tamaan ng elevator, nagawa niyang ikabit ang safety lock sa handrail at nakaligtas sa tiyak na kamatayan. Gayunpaman, dahil sa biglaang pagbagsak, nawalan siya ng balak
balanse. Matapos ang matinding banggaan at pagyanig, nakaligtas si Yunjae, ngunit puno ng sugat ang kanyang katawan. Sa kabila nito, pinilit pa rin niyang ayusin ang data connector bago siya tuluyang bumagsak. Pagkagising ni Yunjae, natagpuan niya ang sarili sa loob ng base. Nailigtas pala siya ni Suyok at Ito. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsasakripisyo, hindi pa rin naibalik ang communication system. Sa sandaling iyon, biglang nakatanggap ang system ng isang signal mula sa labas na nagmumula sa storage room number 3. Kaya agad pinangunahan ni Yunjae ang grupo patungo roon. Ngunit hindi nila inaasahan na ang kakaibang signal na iyon ay nagmumula sa katawan ni Jisoo. Matapos maghanap, natagpuan ni Yunjae ang isang satellite phone na dala ni Jisoo. Lumalabas na ang tunay na pagkakakilanlan ni Jisoo ay isang espiya. Mula pa nang makapasok siya sa base, patuloy na siyang nag-uulat ng sitwasyon sa labas at lihim na nangongolekta ng mga sample. Ang kakaibang signal na na-detect ng ikatlong grupo bago pumasok sa containment chamber ay sinadya rin niyang likhain. Ang layunin niya ay ang angkinin at nakawin ng sample. Ngunit hindi niya inaasahan na may isang misteryosong nilalang na hahadlang sa kanya. Doon niya tuluyang nawala ang kanyang buhay. Pagkatapos, ibinigay ni Yunjae ang telepono kay Taesuk, umaasang magagamit nila ito upang makipag-ugnayan sa Earth. Bumalik ang grupo sa control center. Ngunit kakaiba ang nangyari. Hindi lamang binaklas ni Taesuk ang telepono, kundi tumingin pa siya kay Yunjae ng may kahulugan. Sa sandaling iyon, habang sinusuri ni Kim-san ang communication equipment, hindi niya sinasadyang natuklasan na naibalik na pala sa normal ang communication system. Malaking ginhawa ito para sa kanila dahil nangangahulugan itong maaari na silang makipag-ugnayan sa Aerospace Agency at makaalis sa mapanganib na lugar na yon. Sa wakas, matagumpay na nakipag-ugnayan si Yunjae kay Director Choi. Iniulat niya ang sunod-sunod na kakaibang pangyayari at tinanong si Director Choi tungkol kay Jisoo bilang espiya dahil nangangailangan ng kanyang pahintulot ang pagpapalit ng piloto. Ngunit diretsahan niyang sinabi na haharapin na lamang niya ang investigasyon ng inspektor sa tamang panahon. Mas lalo itong ikinabahala ni Yunjae, lalo na't hindi niya alam kung may iba pang espiya sa kasalukuyang grupo. Gayunpaman, tila hindi nababahala si Director Choi. Sa halip, inutusan niya si Yunjae na ituon ang kanilang misyon sa paghuli sa misteryosong nilalang na nagnakaw ng mga sample. Ayon sa kanya, mas mahalagang mapigilan ang pagtagas ng mga sample kaysa mabawi ang mga ito. Dahil dito, naghinala si Yunjae na ang tinatawag na nilalang ay maaaring mga nakaligtas sa loob ng base dahil tila kabisado nito ang istruktura ng lugar. Ngunit agad itong tinawanan at pinabulaanan ni Director Choi. Sa halip na mawala ang duda ni Yunjae, lalo pa itong tumindi dahil sa kilos ni Director Choi na tila matagal na niyang alam ang lahat. Palaging may tinatagong lihim ang direktor. Ngunit paano nga ba magiging ordinaryong tao ang isang tulad niya na nasa ganoong posisyon? Sa loob lamang ng ilang salita, napakalma niya si Yunjae. Alam niyang kailangan niyang tapusin ang misyon, hindi lamang para sa kanyang anak kundi para sa buong sangkatauhan. Pagkatapos nito, ibinigay sa kanila ang code upang mabuksan ang Level 1 Control Zone. Sinunod nila ang utos ni Director Choi at ipinagpatuloy ang paghahanap sa misteryosong nilalang na nagnakaw ng sample. Ngunit sa sandaling iyon, biglang pumasok si Jian sa control center na halatang balisa at nagtanong ng isang nakakagulat na tanong kay Yunjae. Tubig ba yon? Tubig ba ang sample na kailangan nilang makuha? Sa harap ng pagdududa ng lahat, sandaling nagatubili si Yunjae. Ngunit sa huli ay ibinunyag din niya ang katotohanan. Sa panahong ito, dahil halos maubos na ang likas na yaman ng Earth, inabot na ng mga bansa ang kalawakan upang maghanap ng bagong mapagkukunan. Ngunit dahil napakalayo ng buwan, hindi ito gaanong pinansin ng malalaking kapangyarihan. Dito nakakita ng pagkakataon ng Korea Aerospace Agency. Ngunit hindi nila inaasahan na makakatuklas ang mga mananaliksik ng isang kakaibang uri ng tubig, ang lunar water. Ang buong pagtatayo ng Balhae Base ay para sa pananaliksik ng likidong ito. Dahil kapag ito ay naging matagumpay, maaari nitong lutasin ang krisis sa tubig ng buong mundo. Dahil sa kahalagahan nito, kung ito ay mabunyag, tiyak na pag-aagawan ito ng iba't ibang puwersa. Kaya mahigpit itong itinago bilang lihim. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Jian dahil natuklasan niya ang tunay na lihim ng lunar water. Ito ang katotohanan sa likod ng aksidente sa base 5 taon na ang nakalipas, pati na rin ang pagkamatay ni Suchan. Napag-alaman niya na si Suchan at ang iba pang namatay sa base noon ay pawang nalunod. Kumuha siya ng mga sample ng dugo mula sa kanila at ikinumpara ito sa dugo ni Suchan. Ipinakita ng resulta na lahat sila ay malulusog at walang anumang senyales ng impeksyon. Ngunit kakaiba, dahil sa dugo ni Suchan ay may dagdag na malinaw na likido. Bagamat ipinakita ng pagsusuri na ito ay karaniwang distilled water lamang, pakiramdam ni Jian ay hindi ito ganoon kasimple. Kaya tinusok niya ang kanyang daliri at nagpatak ng dugo sa tubig. Ang resulta, ang nakakatakot na eksenang nakita sa simula. Agad na pinatigas ng dugo ang tubig. Lumalabas na ang uri ng tubig na ito. Kapag nadikit sa dugo, ay patuloy na dumadami ng walang hanggang sa mamatay ang host. Dahil dito, pinaghinalaan ni Jian na si Suchan ay malamang na aksidenteng nahawahan ng lunar water, kaya siya patuloy na nagsusuka ng tubig. Mula rito, napagpasyahan ni Jian na ang pagsabog sa base 5 taon na ang nakalipas ay malamang isang trahedyang dulot ng maling paghawak sa lunar water. Ipinaliliwanag din ito kung bakit walang anumang pagtagas ng radiation sa loob ng base, taliwas sa pahayag ng Aerospace Agency. Ngunit ang mas nakapagtataka, wala ni isang nakaligtas sa insidenteng iyon. Karamihan sa mga namatay
pagkamatay ay natagpuan sa isang nakasarang storage room. Marahil ay may mas malalim na lihim na nakatago sa likod ng lahat ng ito. Sa puntong ito, ang mga miyembrong nakakaalam ng katotohanan ay nagsimulang mag-isip na umatras na sa misyon. Bagamat nakakaakit ang walang limitasyong supply ng tubig, malinaw na wala itong halaga kung kapalit naman ay kamatayan. Samantala, sa kritikal na sandaling iyon, pinili ni Yunjae na huwag panatilihin ang kaayusan ng grupo. Sa halip, lihim siyang sumama kay Jian sa isang lugar na may markang tatsulok. Pagdating doon, tinanggal nila ang kanilang mga personal recording device. Gamit ang bagong level 1 code, nilampasan nila ang pagbabawal ng Aerospace Agency at matagumpay na nabuksan ang malaking pinto. Sa harap nila ay isang mahabang hanay ng mga disk na maayos na nakaayos, walang anumang pagtatago. Iyon pala ang database ng Balhae Base. Dati nang sinubukan ni Jian na makapasok dito para magsagawa ng blood test, ngunit napigilan siya sa pinto. Nang malaman niyang may level 1 code si Yunjae, nakumbinsi niya itong samahan siya upang tuklasin ang katotohanan tungkol sa Balhae Base. Ngunit pagpasok pa lamang nila sa lagusan, napansin agad ni Yunjae ang kakaiba. Hindi sinasadyang naapakan niya ang isang nakaangat na bahagi ng sahig. Sa ilalim nito, may nakatagong berdeng puno. Matapos maghanap sandali, may nakita siyang switch at sinubukang i-activate ito. Hindi inaasahan, bumukas ang sahig. Ngunit mas ikinagulat nila na hindi lamang mga puno ang laman ng lagusan. Tila may nakatagong espasyo roon na wala sa mapa. Para sa kaligtasan, muling inayos ni Yunjae ang grupo. Sa pagkakataong ito, sina Suyok at Yunjae ang naunang sumuri. Kumuha si Suyok ng isang kulay rosas na ilaw at inihagis ito pababa sa lagusan. Dahil dito, natantiyan nila ang lalim nito. Pagkalapag nila, agad silang nagsimulang mag-imbestiga. Laking gulat nila nang matuklasan na sa ilalim ng lagusan ay hindi lamang isang malawak na espasyo, kundi puno rin ng matataas at bihirang berdeng mga puno, mga uri na halos hindi na makikita kahit sa Earth. Ngunit hindi nagtagal, natagpuan din nila ang sagot. Matapos makatanggap ng signal na ligtas mula kay Suyok, pinangunahan ni Yunjae ang buong grupo pababa sa underground space. Doon, mas lalo silang nagulat. Sa kailaliman nito ay may isang silid na puno ng mga specimen na perpektong napreserba. Ang mga halaman doon ay tumubo mula sa mga basag na specimen sa ibabaw na nagpapakita ng napakalakas na enerhiya na taglay ng mga sample ng tubig. Lahat ay labis na natuwa, hindi lamang dahil may tsansa na silang matapos ang misyon, kundi dahil nakakita sila ng pag-asa upang malutas ang krisis sa tubig. Agad nagsimulang mangolekta ng mga specimen ang grupo. Ngunit habang pinupuno nila ang mga lalagyan, biglang may kakaibang ingay na umalingaw-ngaw. Nagpunta si Yunjae upang alamin ang pinagmulan, ngunit nadatnan niya si Iwan na bali ang braso. Dahil walang agarang lunas, mabilis itong namatay. Ang may sala ay ang misteryosong nilalang mula sa storage room number 3. Hawak nito ang sample na inagaw kay Iwan at kinorner si Kim Sun sa pader. Ngunit hindi siya pumayag na basta na lamang mamatay. Nang magkaroon ng pagkakataon, agad niyang kinuha ang baril sa tabi at pinaputukan ang nilalang. Dahil sa matinding sakit, nabitawan nito ang sample at nagtatakbong tumakas. Kaagad namang pinangunahan ni Yunjae ang grupo upang habulin ito. Ngunit dahil sa bilis ng nilalang, hindi nila ito matamaan ng maayos. Nang magtago ito sa mga berdeng puno, tumigil muna sa pagpapaputok ang grupo. Ngunit hindi sila sumuko at dahan-dahang nilapitan ang pinagtataguan nito. Ngunit ang hindi nila inaasahan, ang tinatawag nilang halimaw ay isa lamang mukhang inosenteng batang babae. Matapos ang sandaling pagkakatitigan, mabilis itong nakalusot sa kanila at tumakas palabas ng underground storage room. Balak sana nila itong habulin, ngunit sa sandaling iyon, napansin ni Jian na ang sample na nahulog sa sahig ay tumatagas. At nang madikit ito sa dugo ng mga kasama ni Iwan, nagsimula itong dumami ng napakabilis. Naunawaan ni Yunjae ang panganib ng lunar water, kaya agad niyang inutos ang pag-atras. Sa kabutihang palad, nakaabot si Taesuk sa tamang oras upang makuha ang lalagyan na may lamang sampol. Ngunit dahil sa labanan, nasira ang life support system ng storage room, kaya napinsala ang lahat ng specimen sa loob. Ibig sabihin, ang sample na nasa lalagyan na lamang ang natitirang pag-asa nila upang matapos ang misyon. Sa huli, nagresulta ang labanan sa pagkamatay ng Team Iwan at malubhang pagkasugat ng team ni Ito. Nakaranas si Ito ng 18 nabaling tadyang matapos lamang ang isang bahagyang banggaan sa tumatakas na batang babae, kaya kinakailangan niya ng agarang operasyon. Bagamat wala silang kaparehong uri ng dugo para sa transfusion, sa kabutihang palad ay nagboluntaryo si Taesuk na mag-donate ng dugo, kaya naipagpatuloy ang operasyon. Ngunit dahil sa tindi ng kanyang pinsala, kahit naging matagumpay ang operasyon, nanatiling nasa koma si Ito. Pagkatapos nito, iniulat ni Yunjae kay Director Choi ang matagumpay na pagkuha ng sample. Inaasahan niyang magpapadala ito ng tulong, ngunit kabaligtaran ang nangyari. Ginamit ni Director Choi ang dahilan ng pagtagas ng sample at iniutos na patayin ng buong team ang batang babae upang makumpleto ang misyon. Wala siyang nagawa kundi ipagpatuloy ang pamumuno sa grupo sa paghabol sa batang babae sa loob ng ventilation shaft. Naiwan si Taesuk sa medical room upang alagaan ang walang malay na si Ito. Samantala, sina Jean at Gayang ay nagtungo sa database ng base upang alamin ang buong katotohanan tungkol sa lunar water
water. Alam nilang sa pamamagitan lamang ng pag-unawa dito sila magkakaroon ng pag-asang makaligtas at makabalik sa Earth. Ngunit sa kasamaang palad, natuklasan ni Jean na nabura na ang lahat ng datos. Dahil wala silang magawa, bumalik sila sa medical room. Ngunit may kakaiba silang napansin. Kinuha ni Tae-suk ang sample mula sa refrigerator. Bagamat sinabi niyang utos iyon ni Yoon-jae, nagduda si Jean dahil wala siyang natanggap na anumang abiso sa kanyang walkie-talkie. Habang nagtatalo sila, biglang napansin ni Tae-suk na naroon na sa labas ng pinto ang batang halimaw. Agad silang naghanda sa depensa at nagpadala ng signal kay Yoon-jae na bumalik. Ngunit napakabilis ng galaw ng bata. Naiwasan niya ang lahat ng bala at nakaganti pa kay Tae-suk. Ngunit bigla rin siyang tumigil. Sa sandaling iyon, tila may napagtanto si Jean. Agad niyang pinulot ang sample mula sa sahig at sinubukang pakalmahin ang bata. Pagkatapos, sinabi niya kina Yoon-jae at sa iba pang kakarating lang na huwag gumawa ng padalos-dalos na kilos. Dahan-dahan niyang inilapag ang sample sa harap ng bata at isang himala ang nangyari. Biglang naging maamo ang mga mata ng bata. Lalong pinatibay nito ang hinala ni Jean. Sa kanyang utos, dahan-dahang lumapit ang bata sa sample. Ngunit sa sandaling hinawakan niya ito, tumpak siyang pinaputukan ni Tae-suk. Tumalsik ang lunar water at tumama sa kanya. Sa sumunod na segundo, bumagsak siya sa sahig at nangisay sa matinding sakit. Ngunit sa halip na malunod tulad ng inaasahan, biglang nagbago ang kanyang mukha. Naging tila kahawig ng isda. Unti-unting naghilom ang kanyang mga sugat sa bilis na kitang-kita ng mata. Lumalabas na hindi nakamamatay ang lunar water sa kanya. Sa halip, tila ito pa ang nagpapalakas sa kanya. Pagkatapos, tiningnan niya si Jean ng may kahulugan at mabilis na nagtago sa ventilation shaft. Dahil dito, sumuko muna ang lahat. Pagkaraan, ibinalik ni Jean ang sample sa refrigerator at tinalakay nila ang kakaibang epekto ng lunar water sa batang babae. Ayon kay Jean, malamang ay nagkaroon ng mutasyon ang katawan ng bata at nakaangkop na ito sa lunar water. Maaring ito ang susi upang malutas ang problema kung paano makakaangkop ang tao sa lunar water. Kaya kinakailangan nilang mahuli ang bata. Naunawaan ni Yoon-jae ang kahalagahan nito, kaya inutusan niya ang grupo na magplano kung paano siya mahuhuli. Tumayo si Jean sa lagusan habang hawak ang sample. Sa mga nakaraang engkwentro nila, napansin niyang lumilitaw lamang ang bata sa mga lugar kung saan may mga sample. Interesado lamang ito sa pagkuha ng mga sample at hindi basta-basta sumusugod. Kaya nagpasya silang gamitin ang sample bilang pain. At gaya ng inaasahan, gumana ang plano. Hindi nagtagal, sinira ng bata ang pader at lumabas mula sa ventilation duct. Inilapag ni Jean ang sample sa sahig. Ngunit sa sandaling lalapitan na ito ng bata, biglang isinara ni Suyok ang gate sa likod niya. Si Jean, na dapat ay agad nang tumakas, ay naantig sa kaawa-awang ekspresyon ng bata. Nang makita ito, hinila siya ni Yoon-jae palayo at isinara ang pinto. Ikinulong ang bata sa loob. Kahit pilit itong tumakas, nahuli ang kanyang paa sa pagsara ng gate na nagdulot ng matinding sakit. Nang makita ito ni Jean, niyakap niya ang bata na parabang nais itong pagaanin ang nararamdaman nito. Ngunit biglang kinagat ng malakas ng batang babae si Jean at itinulak siya sa sahig. Gayunpaman, wala siyang naramdamang sakit. Sa halip, napaisip siya ng malalim. Napansin niya ang nakasulat sa leeg ng bata, Luna 073. Sa sandaling iyon, nagpaputok si Yoon-jae ng tranquilizer dart mula sa kanyang baril at unti-unting nawalan ng malay ang bata. Nang makita ito, binuksan ni Jean ang gate at niyakap ang bata na parang isang ina. Kakaiba man, natural na tumugon ang bata. Sa isang iglap, naging mas mahinahon ang eksena. Sa puntong iyon, balak sana ni Suyok na pusasan ang bata. Ngunit pinigilan siya ni Yoon-jae. Pagkatapos, binuhat niya ang bata na parang isang ama. Ngunit habang papabalik na sila, biglang tumunog ang alarma na agad nagpagising sa natatarantang bata. Umawala ito sa yakap ni Yoon-jae at mabilis na nagtago sa ventilation shaft. Nang makita ito, pinulot ni Jean ang sample sa sahig kahit pinipigilan siya ng kanyang mga kasama. Bago tuluyang magsara ang gate, mabilis siyang tumakbo at pumasok sa ventilation shaft. Hinala niyang may koneksyon ang pagkakakilanlan ng bata sa kanyang nakatatandang kapatid. Noon pa man, sa infirmary, napansin na niya ang name tag ng kanyang kapatid sa suot ng bata. Ngayon, nakita niya ang pangalang Luna sa likod ng leeg nito. Eksaktong bagay na ipinahanap sa kanya ng kanyang kapatid sa liham. Naniniwala si Jean na hindi ito basta pagkakataon lamang. Ngunit dahil magkakahawig ang estruktura ng ventilation shaft at nasira pa ang communication map dahil sa naunang aksidente, mabilis siyang naligaw. Sa kabutihang palad, natanaw niya ang anyo ng bata at agad itong hinabol. Ngunit habang hinahabol niya ito, lalo siyang naghinala. Dahil sa bilis ng bata, imposibleng maabutan niya ito. Hindi nagtagal, natuklasan niya ang sagot. Hinintay pala siya ng bata. Sinundan niya ito hanggang sa makarating sila sa isang lihim na silid. Sa loob, nagkalat ang iba't ibang papel at dokumento. Tila isang maliit na laboratorio. Sa sandaling iyon, may narinig siyang ingay mula sa likuran. Sinundan niya ito at binuksan ang isang hatch kung saan natuklasan niya ang tirahan ng bata. Pagkatapos, may nakita siyang data disk sa kama. Sa wakas, nabunyag ang lihim ng bata. Lumalabas na ang nakatatandang kapatid ni Jean ay nakadiskubre ng isang uri ng isda na kayang ganap na makaangkop sa epekto ng pagpaparami ng lunar water. Dahil dito, nagsagawa sila ng eksperimento sa tao gamit ang gene recombination at cell fusion hanggang sa makita ang kaunting tagumpay sa mga subject tulad ng Luna 073 at sa kasalukuyang batang halimaw. Ang dahilan kung bakit magkamukha sila ay dahil gumamit ang Korea Aerospace Agency ng cloning technology na ipinagbabawal sa buong mundo
mundo. Ito rin ang dahilan kung bakit sinadyang itago ng matataas na opisyal ang insidente. Dahil kapag nabunyag ito, mawawala ang lahat ng resulta ng kanilang eksperimento. Sa nalaman na ito, hindi napigilan ni Jian ang kanyang pagluha. Ang inaakala niyang malamig na pakikitungo ng kanyang kapatid sa kanya ay dahil pala sa pagsasagawa nito ng napakalaking layunin. Agad siyang nagpasya na kailangan niyang protektahan ng bata upang malutas ang krisis sa tubig ng sangkatauhan at maibalik ang dating kasaganaan ng mundo. Pagkatapos, itinurok ni Jian ang dala niyang lunar water sample sa katawan ng bata. Agad na gumaling ang sugat sa paa nitong naipit sa gate. Ngunit sa sandaling iyon, biglang dumating si Suyok. Walang sabi-sabi, itinaas niya ang kanyang baril at itinutok ito sa bata. Lumalabas na matapos magsara ang gate noong operasyon. Pumasok sina Yunjae at Suyok sa ventilation shaft. Agad silang naghiwalay ng direksyon. Si Suyok ang naghahanap kay Jian, habang si Yunjae ay bumalik sa control center upang alamin ang dahilan ng biglaang pagsasara. Habang nasa daan, hindi sinasadyang nakasalubong ni Yunjae si Gayang na halatang takot na takot. Lumalabas na napadpad sila sa pasilidad kung saan nakaimbak ang mga nabigong eksperimento ng katawan ng tao kaugnay sa lunar water. Pagkatapos, iniulat ni Gayang na natagpuan niyang patay na si Ito sa loob ng refrigerator. Sumunod, nagtungo ang dalawa sa control center. Ngunit sa kasamaang palad, nadiskubre nila na si Kim Sun ay brutal na pinaslang at ang nasa likod ng lahat ng ito, si Tae-suk. Lumalabas na tama ang hinala ni Yunjae. Palaging may dalawang espiya sa grupo. Matapos mamatay si Jisoo, si Tae-suk ang pumalit sa kanyang misyon. Noong inaayos ni Yunjae ang data connector sa labas ng base, biglang kusang umandar ang lumang elevator. Lumalabas na sinadya rin itong pakialaman ni Tae-suk. Sa kabutihang palad, nanatiling kalmado si Yunjae at nakaiwas sa panganib. Pagkatapos nito, sinadya ni Tae-suk na hadlangan ang komunikasyon ng grupo sa Earth. Kaya niya inalis ang satellite phone na nakuha ni Yunjae mula kay Jisoo. Sa katunayan, mayroon siyang sariling backup na satellite phone. Ngunit nagkamali siya sa kalkulasyon. Hindi niya inaasahan na dahil sa hindi sinasadyang ginawa ni Kim Sun, maibabalik ang communication system. Dahil dito, nagawa ni Yunjae na makipag-ugnayan sa Aerospace Agency. Kalaunan, aksidenteng natuklasan ng grupo ang underground storage room at matagumpay na nakuha ang sample. Ngunit ginamit ni Tae-suk ang dahilan ng pagdodonate ng dugo upang manatiling mag-isa sa medical room at makipag-ugnayan sa GX Corporation. Inutusan siya ng mga ito na patayin ang lahat ng nakakaalam ng lihim at dalhin ang sample sa itinakdang lugar. Ngunit habang kukunin na sana niya ang sample, bumalik sina Jian at Gayang mula sa database ng Balhabis. Dahil wala silang natuklasan at malapit na siyang mabunyag, nagpasya si Tae-suk na patayin sila upang patahimikin. Sa pagkakataong iyon, nakasalubong nila si Luna 073 na dumating upang kunin ang sample. Matapos makita ang kakayahan ng bata, hindi na sinunod ni Tae-suk ang utos ng GX Corporation at nagpasyang dalhin pareho ang bata at ang sample. Ngunit hindi niya alam na matagal nang nagising si Ito. Narinig nito ng malinaw ang kanyang pakikipag-usap sa GX Corporation. Pagkaalis ni Tae-suk sa medical room kasama ang sample, agad tumayo si Ito upang hanapin ang kanyang communication device at iulat ang nangyari kay Yunjae. Ngunit pagkapagbukas pa lamang niya ng pinto, nasalubong niya si Tae-suk na pabalik. Sa huli, napatay siya nito. Upang hindi agad mabunyag ang kanyang pagiging espiya, itinago ni Tae-suk ang katawan ni Ito sa refrigerator hanggang sa dumating si Gayang ng mas maaga sa inaasahan at natuklasan ito. Sa oras na yon, nakarating na si Tae-suk sa control center. Sa pamamagitan ng control panel, malinaw niyang nakita ang lokasyon ng iba pang miyembro, kaya isinara niya ang mga gate sa iba't ibang bahagi ng base upang paghiwa-hiwalayin sila at isa-isang patayin. Ngunit dahil maagang nakabalik si Kim Sun, nakalabas ito sa saklaw ng blockade. Matapos makalusot, nagtungo siya sa control center upang alamin ang dahilan ng pagsasara ng mga gate. Hindi niya alam, matagal nang naghihintay doon si Tae-suk. Bago pa niya maipaalam kay Yunjae ang nangyari, ninakaw ang kanyang communication device at brutal siyang pinatay. Pagkatapos, pinaandar ni Tae-suk ang ventilation system ng base na magdudulot ng isang malawakang sakuna sa loob lamang ng 20 minuto. Kasunod nito, nakita ni Tae-suk sa control panel ng Luna 073 na naroon sina Jian at Suyok sa isang lihim na silid, kaya agad siyang nagtungo roon upang hulihin ang bata at kunin ang sample para sa GX Corporation. Ngunit pagdating niya, wala na ang bata. Wala siyang nagawa kundi bumalik. Ngunit paglabas pa lamang niya ng silid, nasalubong niya si Yunjae. Matapos matuklasan ang sinapit ni Kim Sun, napag-alaman ni Yunjae na si Tae-suk ang espiya. Dahil bukod sa kanya, ang iba pang miyembro ay palaging kasama niya sa misyon, kaya wala silang pagkakataon na gawin ang krimen. Kaya matapos alisin ang lockdown, hinanap ni Yunjae ang lokasyon ni Tae-suk sa mapa. Natuklasan niyang papalapit ito kina Suyok, Jian, at Luna sa lihim na silid. Kaya agad niyang inutusan ang tatlo na umatras at sumama kay Gayang na papunta sa infirmary. Samantala, mag-isa namang humarap si Yunjae kay Tae-suk upang pigilan ito. Sa huli, nagkita ang dalawa sa labas ng lihim na silid at nagkaroon ng matinding labanan. Sa simula ay dehado si Yunjae, ngunit bilang leader ng grupo, hindi siya basta-basta. Sa loob lamang ng ilang sagupaan,
napabagsak niya si Taesuk at tinanong ito ng isang mabigat na tanong. Sa sandaling iyon, biglang nakatanggap ng mensahe ang satellite phone sa sahig na siyang nakaagaw ng pansin ni Yoonjae. Sinamantala ito ni Taesuk upang makawala, pinulot ang kanyang baril, at muling hinarap si Yoonjae. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang tumulo ang napakaraming patak ng tubig mula sa kisame sa ibabaw ni Taesuk. Hindi siya nakaiwas, at nabasa ang kanyang baril. Ang mga patak na iyon ay lunar water. Si Taesuk ang may kagagawan. Lumalabas na nagkaaberya ang silid-imbakan sa ilalim ng lupa kung saan nakaimbak ang lunar water dahil sa matinding labanan kay Luna. Tumagas ang lahat ng sample ng lunar water. Dati naiipon ang mga ito sa underground storage room. Ngunit pilit na binuksan ni Taesuk ang sistema ng bentilasyon upang lipunin ang mga natitirang miyembro ng koponan. Dahil dito, kumalat ang lunar water mula sa imbakan sa pamamagitan ng mga bentilasyon at umagos sa buong base. Sa huli, siya rin ang nagdusa sa kanyang ginawa at nahawaan ng lunar water. Ngunit kahit sa huling sandaling iyon, hindi niya binitawan ang kanyang misyon. Agad niyang kinuha ang lalagyan ng sample at umalis. Hindi siya hinabol ni Yoonjae. Sa halip, bumalik ito kaagad sa medical room. Bagamat hindi pa niya alam na lunar water ang mga tumutulong patak. Labis siyang kinabahan sa kakaibang pangyayaring iyon, kaya nagpasya siyang tipunin ang koponan at umatras mula sa buwan. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nawalan ng ulirat si Jian, natagilid, at nagkulong sa isolation chamber. Lumalabas na kanina, habang papunta sila ni Yoonjae sa infirmary. Ayon sa utos, may isang patak ng tubig mula sa kisame na aksidenteng tumama sa kanya. Mayon lamang, nang magpakita ng kakaibang sintomas ang kanyang katawan, niya napagtanto na lunar water iyon. Di nagtagal, nagsimula siyang magsuka ng tubig nang hindi mapigilan at mabilis na nawalan ng malay. Ngunit sa kakaibang pagkakataon, agad din siyang nagkamalay muli sa higaan sa ospital. Ipinalagay ni Gayang na nang makagat si Jean ni Luna, pumasok din sa kanyang katawan ang mutated gene nito. Dahil dito, nakabuo siya ng antibodies na nakapigil sa pagdami ng lunar water sa kanyang katawan, kaya nakaligtas siya. Tiningnan niya ang kawawang si Luna sa kanyang harapan, at lalo pang tumibay ang kanyang pasya na protektahan ang batang babae. Kasabay nito, mas naniwala si Jian na si Luna ang susi sa pagliligtas ng buong sangkatauhan. Samantala, sinuri ni Suyok ang teleponong nahulog ni Taesuk at nalaman na paparating na ang mga reinforcement ng GX Corporation sa base. At may nakatakda silang pagkikita kay Taesuk sa Gate 7. Upang tugunan ng emerhensya, agad itong iniulat ni Yoonjae kay Chief Kim. Dahil sa sunod-sunod na kilos ni Director Choi, nawala na siya ng tiwala rito. Inihayag ni Chief Kim na matapos malaman ni Director Choi na nakuha na ng koponan ng sample, agad itong nagpadala ng mga reinforcement. Gayunpaman, bandang oras ding iyon, natuklasan nilang may isa pang spacecraft na pumasok sa orbit malapit sa buwan. Malamang ay pag-aari ng GX Corporation. Sinabi ni Chief Kim na hahanap siya ng paraan upang maantala ang pagdating ng GX upang mabigyan ng oras ang koponan na mabawi ang sample. Sa sandaling iyon, kakagising pa lamang ni Jean at agad siyang sumama sa mainit na talakayan tungkol sa magiging kapalaran ni Luna pagbalik sa Earth. Dahil tiyak na kapag nakabalik si Luna, agad siyang dadalhin sa mga pasilidad ng pananaliksik. Doon, gugugulin ng batang babae ang buong buhay niya bilang isang subject para sa lunar water sa South Korean Space Agency. Ngunit sa kasalukuyan, hindi pa kayang kontrolin ng tao ang lunar water. Kapag ito'y tuluyang mawala ng kontrol, hindi masukat ang magiging kapahamakan. Hindi matanggap ni Jian na ang isang napakalaking himala ay aangkinin lamang ng pamahalaan ng South Korea. Kaya ang tanging pagpipilian nila ngayon ay magsagawa ng pananaliksik sa International Space Research Area. Sa isang neutral na lugar lamang masisiguro na makatatanggap si Luna ng patas at makatarungang pagtrato at mapipigilan ang sinuman na angkinin ng lunar water. Matapos pag-usapan ang kanilang plano, nagsimulang magtungo ang koponan patungong Gate 7 sa pamumuno ni Luna. Ngunit bigla siyang napahiga sa sahig. Nakakunot ang noo na tila may nadiskubring nakakatakot. Lumabas na nagsimula ng tumagas ng malaki ang lunar water mula sa mga bentilasyon papasok sa base. Dahil sa karanasan ni Jian, napagtanto ng buong koponan na ang biglaang paglitaw ng tubig sa loob ng base ay lunar water. Sa gabay ni Luna, nagsimula silang tumakas ng buong bilis. Matapos ang matinding pagsisikap, sa wakas ay narating nila ang Gate 7. Isinara ni Yoonjae ang pinto, umaasang kahit pansamantala ay mapipigilan nito ang pagkalat ng lunar water. Ngunit pagpasok nila, natuklasan nilang nawalan na ng malay si Taesuk. Bagamat may mga incoherent pa rin siyang binubulong, lumalabas na matapos ang insidente sa Balhae Base 5 taon na ang nakalipas, nagpadala ang Space Agency ng mga rescue team at isa si Taesuk sa mga yon. Ngunit ang utos sa kanila ay hindi para iligtas ang mga mananaliksik, kundi panatilihin ang mga ito sa harapang silid, na naging dahilan upang mahawaan ng lunar water ang lahat at mamatay. Nangyari ang lahat ng ito dahil natatakot ang matataas na opisyal ng Space Agency na mabunyag ang lihim ng cloning research sa base. Ito ang naging ugat ng kanyang matinding trauma at nagsilbing mahalagang dahilan ng kanyang pagtataksil sa Korean Space Agency. Sa sandaling iyon, rumagasa ang lunar water sa labas ng gate.
At dahil sa matinding presyon, nabasag ang salamin. Nang makita ito, walang pag-aatubiling nagpaputok si Suyok ng sunod-sunod, tinamaan si Taesuk ng paulit-ulit, ngunit siya man ay tinamaan din ni Taesuk. Pagkatapos nito, kinuha ng koponan ang sample at pumasok sa airtight capsule. Saka nagsimulang isuot ang kanilang mga spacesuit at iba pang kagamitan. Ngunit sa puntong iyon, hindi na kinaya ni Suyok at tuluyang bumagsak habang pauwi. Sumunod, napansin ni Yunjae na sira ang pinto ng kapsul at hindi na ito maisara ng maayos. Ang tanging paraan ay isara ito ng mano-mano mula sa labas. Bagamat mabigat sa kanyang kalooban ang iwan ang mundong ito, pinili niyang magsakripisyo. Lumabas siya mag-isa upang isara ang pinto at magpaalam kay Jian. Hindi nagtagal, nilamon siya ng rumaragasang lunar water. Alam ni Jian na kaunti na lamang ang oras ni Yunjae, kaya agad siyang naghanda upang umatras. Ngunit sa sandaling iyon, napagtanto niyang nakalabas na si Luna sa exit. Agad niyang kinuha ang sample at kasama si Gayang, hinabol si Luna. Ngunit paglabas pa lamang nila ng capsule, nakita nilang nakakalat sa lupa ang spacesuit ni Luna. Bago pa man nila maintindihan ang nangyayari, biglang rumagasa ang lunar water at tinangay sila. Sa kabutihang palad, napakalamig ng temperatura sa buwan kaya agad na nagyelo ang lunar water paglabas nito sa base at hindi na ito kumalat pa. Pagkaraan, sinimulan nilang hanapin si Luna. Mabuti na lamang at naging mausisa lang ito sa bagong kapaligiran at hindi lumayo. Nakakagalaw pa nga siya ng malaya sa kalawakan kahit wala ang kanyang spacesuit. Pinaka nakapagpagaan ng loob nila na buhay pa ang chemist na si Yunjae. Siya ay nailigtas ni Luna at nagtamo lamang ng bahagyang sugat. Sa sandaling iyon, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang bumaba mula sa itaas, kasabay ng malakas na hangin. Dumating na sa tamang oras ang rescue team mula sa Korean Aerospace Agency. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.